Isang eksaktong at mabilis na pag-atake, pinabagsak ni Lamdin si Marshall, eksakto sa sandaling iniipon nito ang lahat ng kanyang lakas upang harapin ang Goblin King. Ang biglaang pagsalakay ay agad na nagpawala ng malay kay Marshall, tuluyang inalis ang kakayahan nitong lumaban, sinamantala ng Goblin King ang pagkakataon, mabilis niyang iniunat ang kanyang malalaking braso patungo kay Marshall, mahigpit itong hinawakan bago dahan-daang inilapit sa kanyang dambuhalang bibig, na puno ng matatalim na pangil. Ang nakakatakot na tagpong ito ay pumasok sa paningin ni Emma, nakita niyang malapit ng lamunin ng Goblin King ang kanyang kasama, at siya'y labis na natakot. Wala ng pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang pana at pinagana ang kanyang pinakamalakas na kasanayan, Arrow of the Wind God, isang makinang na palasong pinapanday ng kapangyarihan ng liwanag ang mabilis na lumipad patungo sa Goblin King, sa layuning pigilan ito. Ngunit, sa kanyang pagkadismaya, bago pa man ito tumama sa target, hinarang ito ng isa sa mga kasanayan ni Lamdin. Natigilan si Emma sa matinding pagkabigla, ang kanyang pinakamalakas na atake, kung saan inilaan niya ang lahat ng kanyang pag-asa, ay napigilan ng ganoon na lamang, nanlaki ang kanyang mga mata habang desperadong hinanap ang taong humarang sa kanyang pag-atake. Sa sandaling yun, lumitaw si Lamdin mula sa kanyang pinagkukutaan, sa ilang mabilis na kilos, agad siyang nasa tabi ng Goblin King. Nang masulyapan niya si Emma, isang tusong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hindi niya inaasahang isa siyang elf, pero sa kasamaang palad para kay Emma, ang kanyang kakayahan ay masyadong malakas. Wala nang dagdag na pansin sa kanya, at bumaling si Lamdin sa Goblin King, na handa nang lamunin si Marshall, sa malamig at matatag na tinig, nag-utos siya sa Goblin King na itigil ang kanyang ginagawa, iwanan niya si Marshall sa kanya, tumutok siya sa pagtulong sa mga gumagapang na halimaw. Dahil nasa ilalim ng kontrol ng salamangka ng Goblin Slayer, agad na sumunod ang Goblin King sa kanyang utos. Dahan-daang inilapag nito si Marshall at yumuko bilang tanda ng pagsunod, sumagot si Goblin King ng oo, sa kanyang Panginoon. Habang lumayo ang Goblin King, unti-unting lumapit si Lamdin kay Marshall, isang ekspresyon ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha, ang kanyang plano ay umaayon sa kanyang inaasahan, dinilaan niya ang kanyang labi na parang tunay na halimaw, saka sinimulang nakawin ang kakayahan ni Marshall. Nang makita ni Emma ang kanyang kasama na nilalamon sa isang karumal-dumal na paraan, siya'y napuno ng matinding dalamhati, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot, habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha, napakabangis ng tanawin na kinailangan niyang takpan ang kanyang bibig upang pigilan ang sarili sa pagtili. Samantala, sa gitna ng labanan laban sa mga halimaw, nasaksihan din ni Alston ang ginawa ni Lamdin, pumutok ang matinding galit sa kanyang puso, dahilan upang siya'y humiyaw ng buong puwersa, matapos pabagsakin ng isang halimaw sa harapan niya. Agad siyang sumugod patungo kay Lamdin sa nakakamanghang bilis, sa boses na puno ng puot, isinigaw niya ito kay Lamdin na siya ay hayop, at tatapusin niya ito. Habang palapit, lumundag si Alston sa ere at pinagana ang isa sa kanyang pinakamakapangyarihang kasanayan, ang kanyang battle axe ay kumislap sa nakakatakot na enerhiya bago niya ito ibinagsak kay Lamdin ng buong lakas. Subalit, sa kabila ng bagsik ng atake, nanatiling tahimik si Lamdin, ang kanyang tingin ay malamig at tila walang emosyon. Nang malapit ng tumama ang palakol, bigla niyang ginamit ang rapid movement, sa hindi pangkaraniwang liksi, walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang napakalakas na atake ni Alston. Natigilan si Alston, hindi niya inaasahang makakaiwas si Lamdin ng ganoon kadali, ngunit bago pa niya maisagawa ang susunod niyang hakbang, bigla nang lumitaw si Lamdin sa tabi niya. Sa isang iglap, bago pa man makalaban si Alston, nagliyab ang mga pulang mata ni Lamdin sa pagnanasa sa dugo. Isang nakakabinging supersonic wave ang pinakawalan niya sa napakalapit na distansya. Walang paraan upang makaiwas si Alston, isang saglit pa, at ang kanyang mga sigaw ng paghihirap ay umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan. Mula sa kanyang pinagtataguan, ang mga mata ni Emma ay puno ng matinding kawalan ng pag-asa. Hindi niya mapigilan na umiyak, hindi siya makapaniwala kung gaano kabilis natalo ang kanyang dalawang kasama, ngunit higit pa sa lahat, mas nakakatakot ang halimaw na si Lamdin, na walang awang pinapatay at kinakain ang kanyang mga kaibigan. Hindi maunawaan ni Emma kung ano ang nangyayari, paano ito nangyari, at paano nagawang lamunin si Alston ng isang hamak na goblin. Habang patuloy na sinisipsip ni Lamdin ang kakayahan ni Alston, ang kanyang anino ay lalong lumalawak, nagbabadya ng mas matinding bangungot sa mga natitirang mandirigma. Si Lamdin ay sumandal sa isang gumuho ng pader upang magpahinga,
hinihintay ang kanyang susunod na biktima. Ginamit niya ang oras na ito upang suriin ang kanyang mga estadistika. Sa sandaling ito, ang kanyang antas ay tumaas na sa 75, at ang kanyang kabuuang lakas sa pakikipaglaban ay umabot na sa 3,200. Nang makita ang impormasyong ito, labis siyang namangha. Hindi niya inasahan na sa pamamagitan lamang ng pagkonsumo ng 2 tao, ay tataas siya ng 5 antas. Ang matinding kasiyahan mula sa mabilis na pag-level up ay naging dahilan upang sandaling bumaba ang kanyang pagbabantay. Sinamantala ito ni Emma at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya bago pinakawalan ang kanyang ultimate skill, Arrow of the Wind God, direkta patungo kay Lamdin. Sa kidlat na bilis, lumipad ang palaso at bumaon sa dibdib ni Lamdin, nagdulot ng matinding sakit sa kanyang katawan. Gulat at naghihirap sa sakit, agad niyang hinanap ang pinagmulan ng pag-atake. Sa mismong sandaling yun, napansin niyang may isa pang paparating na palaso. Walang pag-aalinlangan, agad niyang ginamit ang rapid movement. Sa isang iglap, naglaho siya mula sa kanyang dating kinatatayuan, kasabay ng kanyang paggalaw, isang pag-ulan ng mga palaso ang sumalpok sa eksaktong lugar kung saan siya naroon. Kung siya ay nagtagal pa kahit isang saglit, tiyak na patay na siya. Nang tumingin siya sa lupa kung saan siya dating nakatayo, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang katawan, muntik na siyang mamatay. Samantala, sa tuktok ng isang wasak na tore ng pagbabantay, patuloy na tinitira ni Emma si Lamdin ng matatalas na palaso. Determinado siyang pabagsakin ito gamit ang sarili niyang mga kamay at ipaghiganti ang kanyang mga kasamahan. Sa mga sandaling iyon, patuloy na gumagalaw si Lamdin, pilit na iniiwasan ang walang humpay na pag-atake. Kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring ikamatay niya. Habang gumagalaw, napamura si Lamdin sa inis. Na kung saan ba kinukuha ng babaeng ito ang napakaraming palaso para bang walang katapusan ng supply niya, kung hindi lang sa mga gumuhong pader bilang panangga, matagal na siyang tinamaan. Wala nang ibang pagpipilian si Lamdin, kaya inutusan niya ang Goblin King, na sirain niya ang kinalalagyan ni Emma at ngayon na. Sa nakakakilabot na bilis, sumugod ang Goblin King patungo sa kampanaryo kung saan nakaposisyon si Emma. Sa isang malakas na pagbangga, yumanig ang buong istruktura, at agad na bumagsak ang isang bahagi ng tore. Ang matinding pagyanig ay lumikha ng malalalim na bitak, senyales ng nalalapit na pagbagsak. Mariing kinuyam ni Emma ang kanyang ngipin habang desperadong kumapit sa bubungan upang hindi mahulog. Alam niyang bilang isang archer, ang pakikipaglaban ng malapitan ay isang tiyak na hatol ng kamatayan. Sinamantala ni Lamdin ang pagkakataon upang magsagawa ng kontra-atake. Mabilis niyang hinugot ang kanyang crossbow mula sa kanyang system storage at itinutok ito kay Emma. Sa isang iglap, 2 palaso ang lumipad na parang kidlat, dumaan sa hangin patungo sa dalaga. Mga kamanyakol, parang may iisa na namang babaeng madadagdag sa manyakol nating bida. Kung hindi niya ito kakainin agad, alam na kung ano ang mangyayari dito. Abangan natin ang susunod na kabanata sa Friday mga kamanyakol at subaybayan natin ang manyakol nating bida. Nakikita na wala ng ibang pagpipilian, agad na nagbigay ng utos si Lamdin sa hari ng mga goblin, wasakin ang kanyang posisyon ngayon, huwag mag-atubili. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang hari ng mga goblin sa nakakatakot na bilis, dumiretso sa kampanaryo kung saan nakaposisyon si Emma, tumama ang dambuhalang katawan ng hari ng mga goblin sa istruktura, agad na gumuho ang isang bahagi ng tore, nagpadala ng malalakas na pagyanig sa buong pundasyon, kumalat ang mga bitak na parang apoy, senyales ng nalalapit nitong pagbagsak. Mariing kinagat ni Emma ang kanyang labi, desperadong kumapit sa bubungan upang hindi mahulog. Alam niyang para sa isang mamamana tulad niya, ang labanang malapitan ay tiyak na kamatayan. Samantala, sinamantala ni Lamdin ang pagkakataon upang ilunsad ang kanyang kontra-atake. Mabilis niyang hinugot ang isang crossbow mula sa kanyang imbakan at itinutok ito kay Emma. Saglit lang, 2 palasong kasing bilis ng kidlat ang hamati sa hangin. Dumiretso kay Emma na walang kahit anong pag-aalinlangan. Nakita niyang paparating ang 2 palaso sa nakakagulat na bilis, habang ang tore sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unting bumibigay. Saglit siyang natigilan, subalit bilang isang bihasang mandirigma, agad niyang pinanumbalik ang kanyang computer upang harapin ang sitwasyon. Sa ilang mabilis at maliksi na pagtalon, hindi lang niya naiwasan ang mga palaso ni Lamdin, kundi matagumpay pa siyang napunta sa isang ligtas na posisyon. Nakikita ito, hindi man lang nabahala si Lamdin, sa halip, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi,
napagtanto niyang ang pinakamabisang paraan upang talunin si Emma ay hindi sa harapang labanan, kundi sa pagpapagod sa kanya hanggang sa hindi na siya makalaban. Nang hindi nag-aksaya ng oras, pinili ni Lamden ang isang digmaang ubusan ng lakas. Sa halip na sumugod, patuloy siyang gumalaw at umiwas, sinasadya niyang ubusin ang enerhiya ng kanyang kalaban. Napakagatlabi si Emma sa inis nang makita ito. Inakala niyang tumatakbo si Lamden palayo dahil sa takot. "Hayop ka! Huwag mong pangarapin na makatakas," sigaw niya habang itinaas ang kanyang pana. Isang matinding enerhiya ang mabilis na namuo sa palaso, nagbigay rito ng nakakasilaw na liwanag. Sa isang iglap, pinakawalan ni Emma ang kanyang pinakamalakas na atake. Subalit, lahat ng ito ay kalkulado na ni Lamden. Bago pa man siya abutin ng palaso, bigla siyang tumalo ng napakataas, madaling naiwasan ang atake. Sumabog ang lupa kung saan siya nakatayo kanina, iniwan ng isang napakalalim at nakakakilabot na hukay. Makalipas ang ilan pang mabilis na galaw, muling lumitaw si Lamden sa harapan ni Emma, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya makapanindigan ng maayos. Nanginginig ang kanyang mga binti, hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. At sa huli, bumagsak siya sa lupa, napalunok siya, puno ng takot ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang pagkatapos ng kanyang huling atake, ubos na ang lahat ng kanyang enerhiya. Pilit niyang sinubukang tumayo, paulit-ulit niyang sinabi sa sarili, "Kailangan ko lang magtagal ng kaunti pa." Tiyak na kaya pa niyang lumaban. Ngunit bago pa niya matapos ang kaisipang yon, unti-unting bumigat ang kanyang talukap, bumagsak siya sa malamig na lupa, walang malay. Sandaling natigilan si Lamden, hindi niya inaasahang mananalo siya ng ganoon kadali. Gayunpaman, bago pa niya lubusang maproseso ang sitwasyon, isang nakakabinging alulong ang pumailan lang sa paligid. Ang dambuhalang halimaw sa tabi niya ay biglang kumilos, ang dugo pulang mga mata nito ay kumislap sa kasakiman at kabangisan, bumukas ang malawak nitong bibig na puno ng matatalas na pangil, handa nang lamunin si Emma na walang kalaban-laban. Ngunit agad na sumigaw si Lamden, ang tinig niya ay puno ng awtoridad. "Huminto ka, ang babaeng ito ay akin." Agad na napahinto ang dambuhalang halimaw, pagkatapos ay lumingon kay Lamden, ang tingin nito'y puno ng pagkadismaya. Ngunit gaano man ito kagalit, hindi nito kayang suwayin ang utos ng kanyang Panginoon. Dahan-daang lumapit si Lamden kay Emma, ang mga mata niya ay dumilim habang tinitingnan ang maliit at walang malay na dalaga sa kanyang harapan, isang madilim na kaisipan ang sumagi sa kanyang isipan. Si Emma ay isang makapangyarihang mandirigma, may pambihirang tapang at diwang hindi madaling yumuko, hindi ba't isang malaking aksaya lang kung basta niya itong kakainin? Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Lamden si Emma at mabilis na tumungo sa isang liblib na bahagi ng gumuhong lungsod. Alam na this mga kamanyakol kung ano na ang susunod na hakbang ng manyakol nating bida. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang magbalik ang ulirat ni Emma, bagamat bahagyang nanambalik ang kanyang enerhiya, dama pa rin niya ang matinding pagod, unti-unting damilat ang kanyang mga mata. Ngunit sa isang iglap, napalitan ng matinding pagkabigla at takot ang kanyang ekspresyon. Sa harapan niya, nakatayo si Lin Tyne, magulo ang kanyang kasuutan, at ang malamig niyang mga mata ay nakatutok ng diretso sa kanya. Isang sindak na hindi niya maipaliwanag ang bumalot kay Emma. "Hayop ka, ano ang balak mong gawin sa akin?" sigaw niya, sabay pagsubok na kumawala. Subalit biglang napansin ni Emma, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakagapos sa lupa. Hindi siya makagalaw, lumapit si Lin Tyne, ang tingin niya ay kasimbagsik ng yelo, inabot niya ang kamay niya papalapit kay Emma. Lalong lumakas ang takot sa dibdib ng dalaga. "Hayop ka? Ano ang gusto mong gawin sa akin?" sigaw niya, puno ng takot at desperasyon. Ngunit hindi sumagot si Lin Tyne, mahigpit niya lang siyang hinawakan, at sa malamig niyang tinig, bumulong siya. Malalaman mo rin, sa tamang oras, ang desperadong sigaw ni Emma ay umalingaw-ngaw sa guho ng lungsod. Yamete kudasai! Samantala, ang matinding laban sa pagitan ng Sword Saint at ng dambuhalang toro ay sa wakas natapos na. Sa isang huling malakas na atake, napugutan ng ulo ang napakalaking halimaw. Ngunit kahit na nagtagumpay ang Sword Saint, hindi niya mapuksa ang bumabagabag sa kanya. Mas malakas ang halimaw na ito kaysa sa inaasahan niya. Isinantabi niya ang kanyang pag-aalala at sinuyod ng kanyang paningin ang labanan, hinahanap ang kanyang mga kasama.
Ngunit nang mapadako ang kanyang mga mata kay Emma, napako siya sa pagkagulat. Si Emma ay nasa nakakapangilabot na kalagayan, gasgasan ang kanyang kasuotan. Durog ang kanyang diwa, at ang kanyang mga mata, walang buhay. Ngunit higit sa lahat, isang matalim na patalim ang mahigpit niyang hawak. At itinutok ito sa kanyang sarili, Emma, huwag. Histerikal na sumigaw ang Sword Saint, tumakbo siya sa pinakamabilis niyang makakaya. Dahil alam niyang wala ng panahon para mag-atubili. Ngunit huli na ang lahat, sa isang hiyaw na puno ng paghihirap, itinusok ni Emma ang patalim sa kanyang sariling katawan. Sumirit ang maliwanag na pulang dugo, bumaka sa lupa sa ilalim niya. Nang sa wakas ay maabot siya ng Sword Saint, si Emma ay halos hindi na makahinga. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang pabagsak na kasama, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito. Emma, manatili ka sa akin, hindi ka maaaring mamatay, bakit mo ginawa ito? Nasa mukha ni Emma ang sukdulang dalamhati, nanginginig ang kanyang labi habang dahan-daang iniangat ang kanyang paningin kay Alice, pinilit niyang magsalita, ngunit mahina na ang kanyang tinig. Alice, Marshall at Alston, patay na sila, at ako. Naputol ang kanyang boses, hindi kayang tapusin ang sasabihin, nanlalamig ang kanyang nanginginig na kamay habang marahang hinaplos ang mukha ni Alice. Sa kanyang huling hininga, isang bulong ang sumayaw sa hangin. Alice, ayokong isilang ang anak ng isang demonyo, ipaghiganti mo kami. Parang punyal ang mga salitang yun na bumaon sa puso ni Alice. Tumulo ang kanyang mga luha habang unti-unting naunawaan ang nakakasindak na katotohanang pinagdaanan ni Emma. Ngunit bago pa niya mailubog ang sarili sa pighati, nagpakita ang higit pang dambuhalang halimaw, pinalibutan nila si Alice. Walang pakialam ang mga ito sa kanyang pagdurusa, wala silang malasakit sa kakamete lang ni Emma. Ang kanilang tingin ay puno ng gutom, tiningnan nila ang isa't isa, bago nagsimula ang isang marahas na usapan, ang kanilang pinuno ay patay na, at ayon sa kanilang batas, ang makakapatay kay Alice ang magiging bagong pinuno. Walang pag-aalinlangan, naglunsad sila ng nakakikilabot na alulong. Patayin, 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 ngunit sa halip na takot, isang naglalagablab na galit ang lumukob kay Alice. Ang sakripisyo ng kanyang mga kasama ay nagliyab sa kanyang puso, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at dahan-daang tumayo. Isang gininto ang aura ng napakalakas na enerhiya ang bamalat sa kanyang buong katawan, isa sa kanyang mga mata ay biglang nagbago, naging mabangis at nakakatakot. Sa isang tinig na puno ng matinding puot at paghihiganti, bumangon ang kanyang deklarasyon, bawat isa sa inyo ay mamamatay, ito na ang inyong katapusan.